Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inilatag ng Presidential Communications Office ang mga estratehiya para labanan ang fake news. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Isa ito sa marching orders ni Pangulo na hanggat maaari is labanan ang fake news dahil sabi nga natin kapag nabuhay tayo sa fake news, ano ba mangyayari sa buhay natin? Ano mangyayari sa bayan natin? So ito ay kumbaga sa atin magmumula kung paano natin mapapakita sa taong bayan na ito ay hindi totoo at ito ang katotohanan. Yan ang mandato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong liderato ng Presidential Communications Office sa programang Mike Abby Live. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na bahagi ng kanilang plano ang pagkakaroon ng estratehiya para labanan ng fake news. Kasama na rito ang pagkakaroon ng fact-checker o ang tagasuri kung tama ba ang kumakalat na issue o balita. Dahil sa bawat pagsasalita natin, dapat ay mayroong resibo. Dapat mayroong evidence para mapatunayan natin na itong sinasabi natin ay credible as compared sa mga pinagsasabi ng iba na walang ebidensya. Basta po tayo, Miss Aya, kung ano lang yung mga ginawang fake news, yun lamang ang ating sasagutin. Itatama natin para na rin to sa taong bayan para malaman kung ano ba ang totoo at hindi totoo. Aminado si Yusek Castro na marami kasing kumikita sa paglalahad ng fake news para pabagsakin ang sinumang tao o organisasyon. At ang bagay na ito ay hindi aniya matatawag na freedom of information dahil bahagi ito ng troll army. Hindi na ito matatawag na freedom of expression kasi troll na sila, may troll army. So pag sinabi natin may troll army, hindi nila ipinaglalaban yung freedom of expression. Kasi kumikita lang sila at dinidiktahan sila nung taong nagbabayad sa kanila. So ito ay nagiging sindikato ang dating para makapagpabagsak ng isang tao o ng isang organisasyon, babayaran para masira. Hindi ito freedom of expression. So yun ang pinakamatindi nating kalaban ngayon, dapat yaan ay mapuksa. Bagamat may batas ng cyber libel, pero wala pa aniyang batas na maaring magparusa sa mapatutunayang parte ng troll army. Kaya ang panawagan niya sa Kongreso. Sa susunod ng Kongreso, yes. Sana po, ito, panawagan na, di ba? Yes. Na magkaroon kayo ng batas patungkol sa troll army. Kasi hindi na po yun for freedom of expression. Kasi yun yung lagi sinasabi, na paano naman yung freedom of expression namin? Teka lang. Kung troll army kayo, hindi nyo na-exercise yan. Kasi bayaran kayo. Sa usapin naman ng mga naging banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa administrasyon, kabilang na ang tungkol sa di umano'y diktadurya. Lawyer ako, lawyer din naman si dating Pangulong Duterte. Sa bawat sanang salita na bibitawan niya, dapat meron siyang pang-backup. May ebidensya siya. Ano ang mga nakita niyo na ebidensya na ganyan ang mangyayari? Okay? Lahat naman tayo hanggat maaari ay ayaw natin ng martial law na papang-abuso. Okay, basta mapang-abuso ng martial law. Now, meron ba siyang nakikita, meron ba tayong nakikita as of now, na magiging diktador ang Pangulo natin? As compared sa nakita natin nung 6 na taon na siya ang nakaupo. Maraming signs, Miss Aya, na pag-aralan na ito. Although sabi na natin, kayo ang mag-decide. May mga pagkakataon hindi sumusunod ang ating dating Pangulo. Sa gold reserves issue naman, sabi ni Yusek Castro, alam mo kung gagamitin natin talaga ang pagsusuri, pag-aaral, imposible kasi nasabihin na may pagnanakaw ng ginto. Tandaan natin, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, merong naiya sa batas kung saan ini-encourage nila yung mga small miners na magbenta ng ginto sa Bangko Sentral. Kasi tax exempt siya. So yun yung pang-encourage. Now, dadami ang ginto natin because yung mga small miners magbebenta niya sa BSP instead sa black market. So ito mga ginto na ito na nabili from the small miners, hindi yan pwedeng i-imbak lang yan. Hindi siya magiging liquid. So paano mo yung ipapautang sa mga investors? So kinakailangan talaga regular strategy, routine strategy ng BSP na magbenta ng ginto para pag naging cash yan, naging liquid yan, ipapautang nila yan sa investors. Alan Francisco, para sa Pabansang TV, sa Bagong Pilipinas.